Viva December everyone! So, time check is 11:35 na po ng gabi. And hindi ko makatulog. Siguro dahil sa mga past na mga events like nung pagsalanta ng Ulysses. So, parang nagbalik tanaw ako dun sa Ondoy moment. Totoo naman, minsan talaga nawawalan tayo ng pake kasi hindi naman nangyari sa atin yung mga ganung klase ng kalamidad. Hindi natin nasubukan yung mabaha na hanggang bubungan. Hindi natin naranasan na maglakad sa putikan, sa dibdib na baha. Ako, sobrang nadurog yung puso ko nung nakita ko yung pinsala ng Typhoon Ulysses kasi way back in 2009, hindi ko talaga malimutan yung experience na yun. We had a stall sa Santa Lucia noon kasi may business yung kapatid ko na Human Nature. So, may stall doon sa 4th floor. And that day, on the day after work, makikita talaga kami ng kapatid ko dun sa store. So, ayun. Sabi niya sa akin parang, kasi hanggang Katipunan Station lang yung operation ng LRT ng mga panahon na yun gawa ng Ondoy. Sabi ng mga tao na pag lumakad ka, banda doon, sobrang dayo ba? So, looking back nung Ondoy moment, so after work, panawi ko yung maaga kasi nga, yun nga kasagsagan na nga ng Ondoy, at nag-alarm na yung Marikina River, nasa Marikina pa kami that time. I was parking as a graphic artist sa LSBC ng mga panahon yun. So, ayun, usapan nga namin, makikita ko dito sa stall. And tinext ko ng kapatid ko na sabi niya kung magagawan ko ng paraan na makauwi na lang kasi nga delikado na sa labas. So, umuwi lang daw ako habang wala pang badyan ba. So, pagbaba ko ng Katipunan ng mga panahon yun, wala naman pang bahay. So, okay lang, naglakad ako kasi wala nang transportation na papunta doon sa area ng Santa Lucia. Lakad ako from Katipunan hanggang sa Santa Lucia East Mall. So, sa Katipunan wala pang baha. So, okay pa yung lakad ko. Nagsimula yung baha sa part ng Salong Marcos Highway yun. Nagsimula sa bandang Tuhod muna hanggang sa umabot ako sa porta ng Ligaya na umabot hanggang dibdib. Patas ng pataas na halos na nakatingkayan na ako kasi nga hindi na talaga kaya yung height ko, yung taas ng tubig at yung kanyang current din. Sobrang lakas ng current ng tubig. Kasi parang sa gitna ng dagat na naglalangi talaga. So, ang pa nun, masama pa nun, sa bandang paanan, kasi hindi ko alam kung ano yung sumasabit eh. Basta may sabit factor sa babang paa. So, isang maling tapak mo doon, tisod mo, kasi lunod eh. Hindi ako marunong lumod that time. So, parang talagang sinaga ako hanggang Katipunan papunta mo doon sa Santa Lucia. And yun nga, yung mga tao, pabalik na sila kasi nga, pag lumagpas pa nga doon sa Ligaya na hanggang dito na, actually, baka di matulog, hanggang dito ko na talaga siya. Eh, since nakatingkayad ako, so, hanggang napabot ko siya hanggang dibdib eh. I was like protecting my bags, yung cellphones ko, kasi doon yung contact namin ng kapatid ko. Tapos, yun, na-reach ko yung target location ko, yung Santa Lucia na matiwasan naman sa awan ng Diyos. Wala naman hanggang ulo. Actually, nung sa Robinsons area for Santa Lucia, nasa bandang bewang na lang yung tubig doon. It was like, parang natawid ko yung
gawa dagat na tubig ng ondoy na yun. Tapos parang sobrang naiyak ako. Tapos naalala ko pa may mga nakasabay ako from Anonas din sila. Naglalangoy talaga sila kasi marunong talaga sila maglangoy and naka-plastic yung mga belongings nila. Sabi nila, gusto nga na nila maglangoy from, yun nga, hindi nakaranan, yung tinahak namin pang Katipunan pa ganun na. Pero yun, mabait naman yung guy. Kasi talagang sobrang lakas ng current ng tubig. Hindi time talaga, sobrang, siguro, hindi ko alam, dahil payat ba ako or something. Natatangay talaga ako ng current ng tubig. So, buti na lang may mga nakasabay ako na talagang pakapit ako. Marami akong nakapitan na talagang dumulas ako. Pero may isang guy talagang, kuya, sabi ko, hawak. Hindi ko na po kaya. Kasi buti na lang yung guy, mabait naman, hindi siya nagsamantala. Matay na at good looking po siya. Hindi ako nagkakamali. Name is Team, something like that. Na hindi ko na siya ata napasalamatan nung time na. Nandun na talaga ako dun sa area kasi nga, ang goal ko is pakita ko yung kapatid ko. Kasi nga, yun nga, usapan namin. Dadaan ako talaga siya sa stall. Kaya pinilit ko rin na madahanan siya kasi panagkataon, mag-isa lang siya. Diba? Ang sad naman nun, hindi ko makauwi. Tapos, nakauwi nga ako. Kasi may reason kung bakit ako umabot sa punto na nakarating pa ako ng sa Thanksgiving time. Diba? Wala ko na may mga rason kung bakit. And, kapag remember ko pa din yung pag-under experience. Sobrang fresh. Masakit ko siya sa breakup guys. Yun yung masasabi ko. So, sa ngayon, kailangan tayo ng ating mga kababayan. So, siguro yung simple means kailangan natin magpaabot na tulong. Katulad mga basic needs nila, damit, syempre, walang isalba. Mga damit, essentials. Kasi kapag iipon naman yun, malaking tulong yun sa kanila. So, yung nagtigilan na wala tayo, hindi tayo mayaman, hindi tayo katulad nila, na nandodamit ng mga boats, o kung ano man. Para sa kanila, wala ako kung genuine yung pagtulong mo and kung galing sa puso, yun, merit na siya to heaven. So, let us just be Christ with that small c. Kasi hindi man tayo pwede maging Christ with the capital letter C, right? So, kapit lamang and stay strong. Ganun talaga. Minsan, dadaan tayo sa babagyong landas ng buhay. Pero, darating din yung time na malalapasan natin and agya lamang. Fight lamang sa buhay. And let's be grateful dun sa every gising is a blessing. And also, it breaks my heart to see yung mga for mga alagang na naiwan kasi nakakadena sila, hindi sila nakatakbo na pasama sila lang sa katipunan na dulot ng hindi ako sobrang pet lover pero kasi ako mahilig sa mga alagang aso. Mayroon din siyang mga kinukop na pusa, mga stray cats, napapakain talaga siya. Tama naman, kung hindi mo kayang lutuin, at least pakain mo. Huwag natin ibulihin yung mga sinansaman. Kasi, equal naman yung buhay natin. Yun lang ako. So, I'm feeling sa mga kapwa ko netizens, kapwa Pinoy, at ibang mga races na ito naman lang wala na magsisiyahan. So that we can also surpass this thing. Wala naman
yung mga lalapasan na nagdadalan. So, yun. Pressure naman. This goes to all those victims, the rescuers. Saludo ko sa inyo, pagpatuloy lang po yan. God bless you all. And let's make it a way na makaka-access na tayo in our simple